Gusto ko talagang i-root yung cellphone ko, kuya. Hindi ako tahimik, hindi ako mapalagay. Gusto ko talagang i-root. Ano yung mga dapat mong tandaan? Simulan na natin. So madami na ako nakikita na ito nga yung mga cellphone nila ay niro-root nila. At nagiging successful naman. Tulad nga na sinabi ko sa mga nakarang video, hindi talaga yun advisable. Pero paano kuya kung gusto ko? O tumawid ako dun sa limitation ng sinasabi mo. So ito yung mga dapat mong tandaan. So number one, no, kung gagawin mo yung ganyang program o yung ganyang procedure, make sure na puno yung battery mo. So yun ang nga dapat mong tandaan, dapat hindi yan malulobat in the process para maiwasan nga yung boot loop o ito yung pagkasira nga ng cellphone natin. Yung pangalawa, no, wag mong gagawin kung hindi ka talaga sigurado. For example, hindi ka naman talaga techie guy o gusto mo lang subukan o gusto mo lang ma-experience o gusto mo lang matutunan kung paano nga ba mag-root. Yung itong sinasabi ko, kung wala ka naman talagang ideas o knowledge tungkol dyan, wag na lang dahil baka mapagastos ka pa. Yung pangatlo, ito nga yung dapat dalawa yung cellphone ninyo. So maraming nagkakamali kasi dito. So meron silang pinapanood na tutorial o meron silang parang procedure na sinusunod. Kaso ang problema, isa lang yung cellphone nila. Tapos after nga nilang pumasok dyan sa nila, sa pag-routing nila, hindi na nila alam yung kasunod. So kapag binak naman nila, masisira nga yung procedure at pwedeng boot loop o ito nga yung paulit-ulit na lang sa logo. So dapat dalawa yung cellphone no, isa yung isa yung niro-root mo at yung isa doon mo binabasa yung procedure. Ngayon, paano ko naman nasabi yan? Kasi na-experience ko na rin yan dati at isa rin ako sa mga sumubok na mag-root noong mga panahon pa lang ng mga Samsung. Nung nag-uumpisa pa lang yung mga Samsung at kailangan talaga ng routing pagdating nga dyan sa open line. At ngayon, syempre, sa procedure niyan, hindi talaga pwede yung iisa lang yung cellphone mo. Mas maganda kung dalawa o mas maganda talaga kung meron ka pang PC. At yung pangapat, ito nga yung dapat meron kang PC or laptop. Yun nga yung lagi nilang ina-advise. Para nga kung sakali nga, mas convenient yung paggawa mo ng routing. At yung panglima nga natin na dapat mong tandaan, magbayad ka na lang ng procedure. Now, meron naman ako nakikita na nagbibigay sila ng service o nagbebenta sila ng services kung saan i-route nila yung cellphone ninyo. So, kailangan mo lang ng laptop or ng computer. Tapos, syempre, yung cellphone mo at yung pambayad mo sa kanya. At kung hindi ka naman talaga marunong, pero gusto mo talagang maging rooted yung cellphone mo nang wala kang aberya, nang wala kang problema, at kung wala ka talagang pagsisisihan, ipatrabaho mo na lang sa iba. No? Humanap ka ng marunong. At meron naman ako nakita na nag-o-offer sila ng ganong services. Hindi ko lang tinanong kung magkano kasi nga hindi naman ako interesado dyan sa routing. Maliban na lang kung meron tayong susubukan o kung meron tayong paggagamitan ng ganon. At nakalimutan ko nga pala, ito pala yung pang-anim at yung pinakadulo dito sa dapat mong malaman. Dapat meron kang extra pera na pampagawa in case na mag-boot loop o mabreak nga yung cellphone ninyo. At medyo mahal nga din po yan. No, isa rin yan sa mga dapat mong paglaanan. Hindi lang yung routing, hindi lang yung PC, hindi lang yung procedure. Dapat may backup plan ka din kapag nasira o sakaling tamaan nga ng boot loop o yung maglogo na lang. So, dali mo nga yan sa technician at alam na nila yung gagawin nila yan. Yun nga lang, medyo mahal nga yung bayad sa mga program natin ngayon.